Hello, my dear Sagittarius. Second half of May 2024, second half. This is from May 16 hanggang sa katapusan general reading. Umpisahan natin, my dear Sagittarius, ang reading mo sa energy ng kadatungan, okay? Kaperahan, career, doon tayo mag-start. And then, sa love, okay? Pagdating sa energy ng health, excuse me, pagdating sa energy ng health, my dear Sagittarius, hindi tayo maglalatag para dyan. Kung meron kang nararamdaman, it's better to consult your doctor, okay? So, my dear Sagittarius, start tayo sa energy ng career, money in career. 3 cards, 3 cards. 3 cards sa money and career, and then 3 cards then sa love. Okay? So, cut na natin into 3. Sagittarius. Okay, kunin nga natin to. The 5 of Sword. Okay? So, parang meron ka ditong gustong kausapin, my dear Sagittarius, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? Posibleng meron kang sisingilin. Baka yun ang dahilan mo, my dear, kung bakit gusto mo siyang kausapin. Okay, we have here the energy of Emperor. Okay. Oo, yun na nga siya, my dear. Emperor and the Four of Swords. Okay, meron kang gustong isettle na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, my dear Sagittarius. Posibleng maniningil ka. Okay? Or posibleng meron kang ika-clarify na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Issue to, my dear. Issue na gusto mong matapos na. Okay? Sa energy ng Emperor, parang you are taking action, you are in authority dito, my dear. Parang sinasabi mo na, hindi na pwede yung ganyan. Magbayad ka sa akin. Kung may kinalaman man sa usapin ng utang, magbayad ka sa akin. Kung may kinalaman man sa wrong spending or maling paggastos, my dear, ng usapin ng pinansyal, sinasabi mo dito, my dear, na hindi na pwede yung ganyan. Ibig sabihin, you are taking control. Okay? Ikaw na mismo, my dear, ang nagko-control or gusto mo ikaw na ang magkaroon ng control dito sa ganitong uri ng sitwasyon. Basta ang pinaka-overall energy, meron kang gustong kausapin na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Meron kang gustong ma-settled na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay, so let's go tayo, my dear, sa energy ng love. Energy ng love, my dear Sagittarius. Let me see. Okay, ito. Kuha tayo sa gitna. The Eight of Sword. Okay, so, hindi maganda to. Okay? This is energy ng trap. Okay? Posible na natatrap ka sa energy ng love. Okay? Napapaligiran, 'di ba? Napapaligiran ka, my dear, ng posibleng toxic energy. Okay? Mahal mo yung mga tao, tapos sila parang hindi maganda yung nagiging effect sa. Hindi maganda to sa energy ng love. Okay? Posibleng nasa maling lugar ka, na wala kang ginawa, my dear Sagittarius, kung hindi magmahal na magmahal. Pero wala ka naman nare-receive in return. Tingnan natin. Okay? Hindi maganda yung card na yan. Posible yung baka lang. Yung gusto mong kausapin dito, my dear, posible din, my dear, yung energy ng love. Okay? Somebody that you love, na parang gusto mong kontrolin yung way of spending niya, kung paano siya gumastos ng pera, or posibleng isang mahal mo sa buhay na may atraso sa'yo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, na sisingilin mo, or i-correct mo kung paano siya humahawak ng pera. Okay, yun ang nakukuha ko dyan, my dear. Tingnan natin, ha. The 10 of Wands. Okay, my dear.
pasan-pasan mo, my dear. Nang dahil sa pagmamahal, nang dahil sa sobrang pagmamahal, my dear, pasan-pasan mo lahat. This is the 10 of Wands. Para natitake advantage ka dito, my dear. Yun ang nakukuha ko. The 8 of Pentacles, trabaho ka na lang ng trabaho, my dear. Okay? So, hindi maganda to. Mayroon dito, my dear, na energy ng pagtitake advantage na energy, my dear. So, sa usapin ng love, naaabuso ka, my dear. No, posibleng maramdaman mo, my dear, sa second half of May, 16 hanggang sa katapusan, sa energy ng love, na parang nasa isang lugar ka na hindi ka napapahalagahan. Ikaw lang yung nagmamahal, walang return, walang give and take sa usapin ng pagmamahal. Pinababayaan ka mag-isa, okay? Makikita mo yung ating 10 of Wands, o di kaya, my dear, ikaw lang yung nagtataguyod. Trabaho ka ng trabaho, my dear, para sa kanila. Posibleng pinaghuhugutan mo, my dear, is yung energy ng pagmamahal. Parang pamilya, my dear, yung pinatutungkulan nitong love energy natin, my dear. Dito naman sa taas, my dear, meron ka talagang kakausapin dito, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, posibleng maniningil ka, my dear, o aayusin mo yung way of spending kung paano siya gumagastos. Okay, yun ang nakukuha ko dito na energy. Issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal na gusto mong matapos, my dear, sa second half of May. Okay. Additional cards tayo, my dear. Tingnan natin. Magdagdag tayo. Sagittarius. Ano to? We have here the Two of Swords. Naguguluhan ka, my dear. Okay? Posibleng makaramdam ka rin, my dear, second half of May na ang gulo. Nakukuha ko rin dito, my dear, yung nahihirapan kang makisama. No? Nahihirapan ka ng mag-adjust, nahihirapan ka ng unawain, okay? Yung ugali o yung sitwasyon, okay? Sa energy ng Two of Swords. Ang bigat naman, my dear, ng card mo. Okay? So, let's go. Additional cards pa tayo, my dear Sagittarius. Second half of May, we have here the Two of Pentacles. Okay? Trying to balance, okay, yung sitwasyon at saka yung usapin ng pinansyal. Pakiramdam ko, my dear, ikaw lang yung galaw ng galaw. Parang lahat nakasandal sa'yo. Alam mo yung typical na pag hindi ka kumilos, wala na rin silang kakainin. Parang ganun nakukuha ko dito na energy, my dear. Okay? Ang pinagtataka ko dito, my dear Sagittarius, excuse me, ang pinagtataka ko dito, my dear Sagittarius, is parang ikaw yung breadwinner, pero bakit parang hindi ka pinapahalagahan? Parang inaabuso ka, yun ang nakukuha ko dito na energy. Okay? Kaya siguro parang gusto mo na magsalita dito sa energy ng financial kasi yun nga, naaabuso ka. Hindi ka napapahalagahan. Walang give and take na nangyayari. Nahihirapan ka na dun sa sitwasyon. Okay? So, dagdagan natin yan, my dear. Maliwanag, my dear, may problema sa usapin ng financial pero walang gustong tumulong sa'yo. Okay? Parang pinababayaan ka na lang. Ano ito? Okay, we have here the Six of Swords. Ayan. Pinakakalma mo, my dear, yung sarili mo. You're moving forward. Okay. Pinipilit mong kumalma. We have here the Nine of Swords. Stress, overthinking. Nakikita mo rin, my dear, merong mga kamay dyan. Ayan, oh, hinihila ka pababa. Okay? So, ang bigat nitong card na to, my dear. Kasi, ang kalaban mo dito is yung mga tao sa paligid mo. Okay? Maganda yung nakukuha kong energy sa'yo, my dear, kasi nandoon yung energy of determination. Determinado ka talaga. Kaso, ang hirap kasi, my dear, na positive yung energy mo, tapos yung nasa paligid mo, puro negative. Yun ang hindi maganda doon eh. Kasi makikita mo dito, stress, overthinking, kasi inihila ka pa pababa. Sinusubukan mo naman, my dear, na maging kalmado at makamove forward sa energy ng Six of Swords. Kaya nga siguro mag-o-open up ka dito, meron kang gustong kausapin. Okay? Next, my dear Sagittarius, anong nangyayari? Baka naman na baby mo, my dear Sagittarius, masyado mong na-spoiled. We have here the Three of Swords. Ay, naku, ang bigat talaga, my dear. Ayan, oh. Ang dami mong nalalaman tungkol dito sa mga tao na to.
posible yung mga hinala mo, my dear, nagkakaroon na ng confirmation. Okay? Ayan na, nararamdaman mo na unti-unti. Wala namang basura ang hindi sumisingaw, my dear. Wala namang agenda ng tao or totoong intensyon ng tao ang hindi talaga nabubunyag. Walang lihim na hindi nabubunyag. So yun ang nakukuha ko dito, my dear. Dahan-dahan na nabibigyan ng linaw yung mga hinala mo, yung mga kutob mo. And sa energy ng Two of Swords, I think yun yung nagpapahirap kung bakit ka nahihirapan, my dear Sagittarius, na makisama. Kasi meron ka ng alam, pero alam mo yun, kailangan mo pa rin makipagkapwa-tao, kailangan mo pa rin salamuha, kasi nga, posibleng pamilya mo or nasa relationship, yun ang nakukuha ko dito. Pero hinahayaan ka lang, my dear, napapagod ka na dito, trabaho ka lang ng trabaho, troubleshoot ka lang ng troubleshoot sa mga problema, mag-isa ka lang na nagpa-problem solve. Although nakukuha ko naman na minsan meron naman mga tulong, pero hindi siya consistent. Minsan nandiyan dyan, minsan wala. Para siyang kabute, lulubog lilitaw yung energy. Okay? Minsan merong tulong, pero hindi siya yung typical na consistent, kumbaga. Okay, we have here the High Priestess. Ang pinakagusto kong card kasi pag lumalabas tong card na to, nagsisipaglabasan ang totoo. So my dear, second half of May, maglalabasan lahat ng blockage mo sa loob ng money area or ng financial. Okay, lalabas, my dear, lahat ng blockages. Lahat, my dear. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Lahat ng humaharang, lahat ng nagiging dahilan kung bakit hindi ka nakakausad, bakit hindi nagbabago, tumbling ka ng tumbling, split ka ng split, pero nandun ka pa rin sa sitwasyon na yon. Okay? At ang malupit pa dito, my dear, ang matatamaan nito is yung mga tao na malalapit sa iyo. Okay? We have here the energy of the star. Okay? So, pinipilit mo talagang maabot, my dear, yung iyong mga pangarap. Dito lang ako medyo natuwa sa iyo, my dear Sagittarius, kasi sa kabila ng pinagdadaanan mo na parang, di ko ba alam kung dinubyo ba to or bagyo. Kasi ang lalapit ng mga tao na gumagawa ng blockage sa'yo eh. No? So, pasabihin na lang natin parang bagyo, no? Parang hinahagupit ka ng bagyo. Nagagawa mo pa rin talaga, my dear, na tumayo sa dalawa mong mga paa, my dear, at magpatuloy, di ba, maglakad, suungin itong bagyo na ito. And nakaka-proud ka, my dear Sagittarius, nakakatuwa ka. Kasi, kung kagaya ito ng iba, wala na talaga, give up na talaga, suko na, okay? So, nagpapakatatag. Yun ang nakukuha ko dito sa energy ng 6, the Six of Sword and the Star. Okay? Last card na tayo, my dear Sagittarius. Clarification ng ating Nine of Sword. Okay? We have here the Knight of Sword. Okay? Itong Knight of Sword na to, my dear, tuwing lumalabas to, ang una kong parang nabivisualize or nakukuhang energy, alam mo, my dear, yung pag bumubunot ka ng damo sa labas, dala-dala mo lahat, bunot mo talaga, my dear, lahat, pati yung ugat. No? Kasi yung iba, pag sinasabi mong linisin mo nga yung labas, ginugupit lang. 'Di ba? Tinatabas lang ng itak. Ito, my dear, Knight of Sword, bunot talaga lahat. So, marami sa inyo, my dear, ang aayusin yung mga stress, mga tensyon, my dear, sa loob ng pamilya, sa loob ng pinansyal. Marami sa inyo ang posibleng mag-open up, magsalita, mag-speak up, 'di ba? Sabihin yung mga side, mga hinanaing, my dear. Itama yung mga blockages, okay? Yung mga tao na gumagawa ng mga kapalpakan at mga kabalastugan, 'di ba? Kabalastugan, kapalpakan, 'di ba? Sa buhay mo, okay? The Chariot, okay? So, kung hindi sila magpapakatino, my dear Sagittarius, I think iiwanan mo to. Okay? Wala akong nakikitang death card dito, pero nararamdaman ko na posibleng hindi mo na to isasama sa mga susunod na chapter ng buhay mo. Nararamdaman ko dito, my dear Sagittarius, na
this is the last time na bibigyan mo ng chance itong mga tao na to. And then after nun, talagang susukuan mo na talaga, my dear. Makikipaghiwalay ka na, tatahakin mo yung landas na gusto mong tahakin ng mag-isa. Kasi mas maganda na lang yung ganon. At least sure na ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mong ma-achieve. Kaysa naman yung kasama mo nga sila, di ba may kakwentubuhan ka nga sa daan, pero paulit-ulit naman kayo, lagi kayo nagba-back to start. Di ba? Lagi kayo nag-uumpisa. Nangangalahati na kayo and then pagkagising mo, nandun na naman kayo sa starting point, di ba? Lalakad na naman kayo ulit, tapos paggising mo naman, nandun na naman tayo sa starting point. Parang paulit-ulit lang, my dear, yung scenario. No? So, tutuldukan mo na to, my dear. Puputulin mo na to. Second half of May. Okay? So, my dear Sagittarius, yan ang reading mo para sa yung second half of May 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Click lamang po notification bell para ma-update ka sa aking mga upload and free to like. Free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po.